Oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. At sinabi niya, "Pinapasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat nilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito, at inihayag mo sa mga taong ang kaloob tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang kinalulugod mo. Binigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kung hindi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kung hindi ang anak. At yaong marapating pagpapahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi, sa di naririnig ng iba, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Isa po sa paborito kong aral na galing sa isang emperador ng Roma, nabuhay po siya 2,000 years ago. Pero hanggang ngayon, napaka-applicable pa rin po ng sinabi nitong leader na ito. Marcus Aurelius, the great Stoic emperor, said, "Happiness depends on the quality of your thoughts." Ang saya daw ay nakaugat sa ganda ng ating pag-iisip. Totoo po ito. Kung mabuti ang iyong iniisip, mabuti ang iyong mararamdaman. Kung pangit ang iyong iniisip, masama ang iyong mararamdaman. So if you want to change your life, you must begin by changing your thinking. Someone once asked, what is more important in life? More positive thinking or less negative thinking? Ano po sa tingin niyo ang mas makakatulong sa atin? Ang mas makakabuti sa atin? Mas maraming mabuting pag-iisip o mas kakaunting negatibong pag-iisip? Ang nakita po ng mga sayantipiko, mahalaga ang mabuting pag-iisip. Pero nawawalan yan ng halaga kung naman marami ka ding masamang iniisip. Amen? Ang tanong, paano natin mababawasan ang masama nating pag-iisip? Umpisahan natin sa ating tinitignan sa buhay. Because what you focus affects your thinking. Ano po ang sabi ni Jesus sa nabasang Ebanghelyo, ang mabuting balita? Blessed are the eyes that see what you see. Ang pagpapala pala ay nag-uumpisa sa ating paningin, sa ating tinitignan. Kung palagi ka na lang nakatingin sa iyong problema, mabigat ang pakiramdam mo. Hindi po ba? Kung palagi ka na lang nakatingin sa kinaiinisan mo, mapupuno ng galit ang kalooban mo. Kung palagi ka na lang nakatingin dyan sa away politika, mawawalan ka ng gana. If you change what you are looking, then you will change what you are thinking. And a change of thinking leads to a transformative life. Kaya nga po, sabi ni San Pablo, napakaganda, be transformed by the renewal of your mind. Ang pagbabago ng buhay, nag-uumpisa sa pagbabago ng pag-iisip. At ang pagbabago ng pag-iisip, nag-uumpisa yan sa pagbabago ng iyong tinitignan. Kaya napakahalaga po mga kapatid, araw-araw, sanayin natin ang ating mga sarili. Tumingin tayo palagi sa Diyos.
At makikita po natin na ang Diyos, hindi lang siya nasa loob ng simbahan. Nasaan ba ang Diyos? Kung hindi, nasa sanlibutan, nasa lahat, sa buong mundo, sa harapan mo, sa tabi mo. Ang ideya pong ito, galing po kay San Ignacio ng Loyola. And Saint Ignatius believed that God can be found in all things, at all times, in all of the moments of our life. Kaya nga po ang habilin at turo ni San Ignacio, napakaganda. Sabi niya, hanapin natin ang Diyos sa lahat. Find God in everything. Mga kapatid, ito po ang susi para maging maayos, para maging maganda, para maging masaya ang iyong buhay. Hanapin mo at tingnan mo ang Diyos sa lahat ng iyong buhay. Nandyan ang Diyos sa problema mo sa utang. Nandyan ang Diyos sa iyong disappointment sa asawa mo. Nandyan ang Diyos habang may sakit ka. Nandyan ang Diyos kahit nangangawit ka, napapagod ka sa trabaho mo. Nandyan ang Diyos habang nagko-commute ka. Nandyan din ang Diyos habang nababagot ka na. Maganda pong itanong yan, mga kapatid. Nakikita ko ba ang Diyos sa lahat? O baka naman, puro na lang pera ang aking hinahanap? O baka naman, palagi na lang ako nakatingin sa kasalanan ng iba? O baka naman, hindi ka pa makapag-get over sa iyong kasalanan? My dear friends, true happiness can only be experienced if you see God in all of your experience. However, joy is different from happiness. Remember that happiness is a choice, but joy is a gift. Magkaiba po ang saya sa tuwa. Pwede natin piliin na maging masaya. Pero ang tuwa, isa yang regalo galing sa Diyos. That is what we have heard in the gospel. Balikan niyo po, sabi, Jesus rejoice in the Spirit. Binigyan daw ng tuwa ng Banal na Espiritu ang ating Panginoon. Isang grasya ang tuwa. Bigla na lang po darating yan. Pero pwede nating tulungan ng Banal na Espiritu para mapadali na tanggapin natin na dumating ang tuwa sa ating buhay. Ang nagiging problema, meron lang hadlang, meron lang balakid, kaya hindi natin natatanggap ang regalo ng tuwa galing sa Banal na Espiritu. I think that is also a good question to ask ourselves. What hinders me from receiving the joy from the Spirit?